Narito ang mga pinakamainit na balita ngayong tanghali. Daan-daang pamilya nasunugan sa Santa Cruz, Maynila. Residential area naman sa Nia Road sa Quezon City na nasunugan na noong Marso, muli na namang nasunog. Defense team ni Vice President Sara Duterte handa na sakaling iakyat sa Senado ang Articles of Impeachment ayon kay Attorney Michael Powa. Higit 200,000 kolorum na TNVS at motorcycle taxi na bisto ng Department of Transportation on boarding scheme iimbestigahan sa MBC TV correspondents. Nasusunog na bangkay ng lalaki natagpuan sa bakanteng lote sa Iloilo. Sa MBC TV Sports, Gilas Women 3x3 nasungkit ang silver sa Asian Beach Games. Men's team nabigo sa bronze. At sa showbiz spotted, Kyla Estrada tila kinumpirma na ang relasyon nila ni Daniel Padilla. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita. Maagang nagising ang mga residente sa Tondo, Maynila matapos sumiklab ang sunog na agad itinaas sa ika-4 na alarma. Bukod sa Maynila, nabulabog din kaninang umaga ang mga residente sa Quezon City matapos muling nasunog ang residential area sa Nia Road. Na umano ay sinadyang sunugin ng natitirang mga bahay. Anila, bago pa sumiklab ang sunog kaninang hating gabi, na ay nakipagpulong na sila sa mga pamilya at ipinaalam sa kanila ang mga tulong na kanilang matatanggap. Kabilang na raw dito ang pinansyal at pagiging benepisyaryo ng pabahay sa Nia mismo o sa iba pang mga lugar na maaari nilang pagpilian. Nananatilian nilang nakatuon ang lungsod sa agarang pagtulong sa mga apektadong pamilya at sa pagtiyak na ang lahat ng hakbang ay naaayon sa batas at may malasakit sa kapakanan ng mga residente. Wala namang nasaktan o nasugatan sa sunog na naupula matapos ang isang oras kung saan 15 mga kabahayan ang natupok. Para sa MBC TV Network News, ako si Bal Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hindi umano na ayon sa batas ang dahilan ng kampo ni Vice President Sara Duterte kung bakit hindi ito dumalo sa lahat ng impeachment proceedings ng House Justice Committee. Ayon din sa kampo ng VP, handa silang patunayan na wala siyang sala sa oras na iakyat na ang impeachment complaints sa Senado. Ang buong pahayag tinutukan ni Kyle Bulyas. Kumpiyansa ang defense team ni Vice President Sara Duterte na kaya nilang mapatunayan sa Senate Impeachment Court na walang sala ang ikalawang Pangulo. Ayon kay Attorney Michael Powa, tagapagsalita ng kanilang legal team, nakahanda silang humarap sa magiging pagdinig sa impeachment case laban kay Duterte. Iginiit ni Powa na ang hindi pagsipot ni Duterte sa pagdinig ng House Justice Committee ay ang pagpapahayag nila ng pagtutol sa naturang proseso na hindi na umano na ayon sa batas. Pero hindi umano ibig sabihin nito ay hindi na nila sineseryoso ang impeachment proceedings. Parte ng kanyang trabaho bilang vice-presidente. Hindi po pwede tumigil ang trabaho ng vice-presidente dahil lang po may mga ganitong aligasyon laban sa kanya. Sinabi rin ni Powa na hindi na nila ikinagulat ang resulta ng botohan sa Justice Committee ng Kamara kahapon. Sinangayunan din ito ni dating Senator Franklin Drilon at sinabing mabilis lamang nauusad sa plenaryo ang impeachment complaints. Sa panayam ng DZRH News, sinabi ni Drilon na ito rin ang dahilan sa kanyang pananaw kung bakit hindi na dumalo ang vice-presidente. Ani ay wala nang saysay
ang pagpepresenta ng ebidensya sa committee level dahil uusad lang din naman ito sa Senado. Pero paliwanag ni Drilon, sa Senate Impeachment Court mahihirapan magkaroon agad ng conviction kay Duterte. Ayon kay Drilon, kung ang titignan lamang ay kung sino ang mga kaalyado ng mga Duterte, mahihirapan ang Senado na makakuha ng 16 na boto na papabor sa paghahatol kay VP Sara. Sa tingin ko, assuming na yung pro Marcos and pro Duterte na sa side ng mga Marcos, boboto to convict, which is highly questionable. Kung boboto sila to convict, kulang ay yan po ay 16 ang kailangan. Just on the line. Ngunit may isang senador dyan na dahil magkapatid si Alan Cayetano at saka si Pia Cayetano, hindi mo malaman kung saan bumoto yung dalawa. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulia sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hinatid sa isang ospital ngayong umaga ang kontratista na si Curly Discaya na nakadetene sa Senado dahil sa hinaharap ng mga aligasyon sa flood control projects. Ayon sa Senado, ito ay para sa kanyang operasyon sa balikat at aalamin pa kung gaano ito katagal mananatili sa ospital. Ang mga detalye ay hahatid ni Raymond Dadpaas. Dinala na sa isang kilalang ospital ang kontratistang si Pacifico Curly Discaya para sa isasagawa sa kanyang operasyon sa balikat. Sakay ito ng ambulansya ng Senado at may escort na motorcycle riders mula sa Philippine National Police. Ayon kay Senate Secretary Mark Leandro Dong Mendoza, pinayagan ng liderato ng Senado na manatili si Discaya sa ospital ng hanggang 7 araw. Ngunit kung makita ng mga doktor na maaari na itong lumawas ng ospital ay maaari na itong ma-discharge ng mas maaga at sa Senate Detention Facility na siya magpapagaling. Sabi ni Mendoza, mahigpit pa rin ang seguridad na ipatutupad kay Discaya habang naka-confine sa ospital gaya ng ginagawang pagbabantay sa kanya sa Senado dahil may kasama itong bantay mula sa Office of the Senate Sergeant at Arms o USAA. Sabi niya, ang advice naman ng doctors niya, ano siya, siguro 4 to 7 days na magsistay sa hospital. Pero kung maayos naman yung ano niya, siya, kahit mga 5 days, pwede siya bumalik dito sa Senate. Si Curly Discaya na lamang ang natitirang nakakulong sa Senado sa mga inakusang sangkot sa flood control anomaly. Ang kanyang asawa na si Sara Discaya ay nakapit na sa Lapu-Lapu City Jail, Cebu matapos lumabas ang warrant of arrest nito kaugnay ng umano'y 100 milyong pisong ghost flood control project sa Davao Occidental. Si Engineer Henry Alcantara na dating District Engineer ng Bulacan First Engineering District ay natanggap na sa Witness Protection Program habang sina Bryce Hernandez at JP Mendoza ay nailipat na rin sa ibang bilangguan. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaas ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Aabot sa higit 200,000 TNVS o Transport Network Vehicle Service at Motor Taxi Rider ang nadiskubreng mga kolorum ng Department of Transportation o DOTR dahil umano sa palyadong listahan ng mabibigyan ng subsidiyan ng LTFRB. Isa pa sa iimbestigahan ng DOTR ang umano'y onboarding scheme kung saan pinagbabayad ang mga driver ng malaking halaga sa kanilang transport network company para lang payagang makabiyahe. Ang iba pang detalye ibabalita ni Jackie Resho. Nabisto ng Department of Transportation ng libo-libong kolorum ng mga TNVS drivers at MC taxi riders dahil sa palpak na listahan ng LTFRB ng mga benepisyaryo ng fuel subsidy sa panayam sa programang 2x2 sa DZRH. Sinabi ni DOTR Secretary Giovanni Lopez, higit sa 3,000 TNVS drivers ang kolorum habang nasa higit sa 200,000 naman ang MC taxi rider. Ayon sa kalihim, kumukuha ng higit sa pinahintulutang bilang ng riders o drivers ng LTFRB ang mga Transport Network Companies o TNC, kaya lumobo ang bilang ng mga kolorum. Dapat mabigyan ka ng LTFRB ng prangkisa o PA bago ka ma-onboard sa platform mo. Ang nangyari po, example, yung ibang mga TNC,
sabihin natin, natapos na nilang slotting, pero nag-onboard pa sila na walang provisional authority o prangkisa dito galing sa LTFRB. Pag sinabi Alam pong, nila yan. Secretary, pag sinabi pong nag-onboard, ay kumuha ng dagdag pang driver? Ganun ho ba yan? Tama po. Bukod sa ghost o kolorom na drivers at riders, pinaiimbestigahan na rin ng DOTR ang ulat ng onboarding scheme kung saan magbabayad na aabot sa 90,000 pesos na onboarding fee ang mga driver o riders sa TNC para lamang sila ay makabiyahe. Kausap tayo po ng mga riders at saka mga TNVS owners na may binabayaran silang onboarding fee. So tinanong ko, ano ba yung onboarding fee? Kasi nga po, ang naging proseso, bago ka i-onboard, dapat may provisional authority ka. Natatagalan yung provisional authority. Okay. Yung mga ibang TNC naman, sasabihin na, hindi, kung wala kang provisional authority, hindi ka namin i-onboard. So unless magbibigay ka sa amin ng pera. Ganitong amount. Magkano ho yung onboarding fee? It ranges from 25,000 until 90,000. Ang laki pala. Ang laki. But yung money trail kung saan napupunta, yun yung tinitingnan natin ngayon. Tiniyak naman ni Secretary Lopez na mananagot ang mga opisyal ng ahensya at ng LTFRB na mapapatunayang nagpabaya kaugnay sa kolorum at onboarding scheme ng mga TNC. Para sa MBC TV Network News, ito si Jackie Resio ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Magpapakalat ng Philippine National Police ng higit 106,000 na mga tauhan para sa mga isasagawang kilos protesta sa Labor Day bukas, Mayo 1. Ang KPNP spokesperson Brigadier General Randolph Tuanyo. Nasa 95,000 rito ay PNP personnel, aabot sa 2,600 ang mula sa iba't ibang law enforcement units at 8,500 naman ang mula sa partner ng PNP at mga volunteer groups. Bilang bahagi ng mas pinaigting na seguridad, naka-heightened alert ang PNP simula ngayong Huwebes ng umaga hanggang sa Sabado. Bagaman walang namomonitor na banta, tiniyak ni Tuanyo na hindi magpapakampante ang hanay para matiyak ang kaligtasan ng publiko at agad makatugon sa anumang sitwasyon. Sa inisyal na datos, 3 grupo ang nag-apply para makakuha ng rally permit para sa gagawing pagkilos sa may US Embassy sa Maynila, sa UP Diliman, Welcome Rotonda at DSWD Office sa Quezon City. Ngunit wala pang kumpirmasyon kung naaprubahan ang mga ito. Sa mundo ng basketball, nasungkit ng Gilas Women, 3x3 ang silver sa Asian Beach Games 2026 sa China. Habang nagtapos naman sa 4th place ang Gilas Men matapos matalo sa China sa bronze medal match. Ang mga detalye sa report ni Matchpoint, Millie Borja. Nauwi sa silver medal ang kampanya ng Gilas Pilipinas Women 3x3 matapos matalo sa host na China with 13-21 score sa finals ng 3x3 basketball ng Asian Beach Games 2026 noong Miyerkules. Maagang naipit ang Gilas Women laban sa mas matatangkad na kupunan ng China na pinangunahan ni Heng Yu Yang at Feng Yi-sun. Nalagay agad sa alanganin ng Pilipinas with 5-11 bago sinubukang bumawi ni Mika Cacho at Kay Pingol. Gamit ang bilis, patuloy na umatake sa loob ang dalawa, katuwang sina Tantoy Ferrer at Gabby Bade. Naging dikit pa ang laban ng makalapit sa 4 na puntos ng Gilas matapos ang end 1 play ni Bade sa huling bahagi ng laro. Gayunman, hindi na napigilan ng Gilas ang China hanggang sa tuluyang maubos ang kanilang lakas sa dulo. Nanguna si Cacho na may 5 puntos habang nagdagdag si Ferrer ng 4. Tig-2 puntos naman sina Pingol at Bade. Ang silver medal ang pinakamagandang pagtatapos ng Gilas Women sa torneo mula nang huli silang mag-podium finish noong 2012 kung saan nakakuha sila ng bronze. Samantala, nabigo ng mga makasungkit ng medalya ang Gilas Pilipinas Men 3x3 matapos matalo rin sa China with 13-21 final score sa bronze medal match. Hindi na naulit ng men's team ang panalo nila laban sa China sa group stage. Kahit pa naging competitive ang kanilang kampanya, binubuo ni na Jeff Manday, Nick Cabanyero, Jello Crisostomo at Aldo Storculas ang kupunan. Matatandaang natalo rin ang Gilas Men sa Iran sa eliminations at sa Thailand sa semifinals bago tuloy ang napigilan ng China sa laban para sa bronze. Para sa MBC TV Network News, ito si Millie Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Narito ang mga balitang dapat ninyong abangan. Ilang opisyal ng Pangasinan PNP sinibak matapos ang hindi nakutubang weteng operations. Sa MBC TV Global, pader na may halo sa 3 metro ang taas sa Bengaluru City sa India bumagsak, 7 patay. At sa showbiz spotted artists na sina Heaven Peralejo at Aura Briguela, may palibreng gasolina at groceries para sa mga tsuper. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Sibak sa pwesto ang 11 opisyal ng Philippine National Police sa Pangasinan dahil umano sa kapabayaan sa operasyon ng huweteng sa kanilang lugar. Kabilang sa mga natanggal sa pwesto ay ang kanilang mismong Provincial Director. Magbabalita si Edniel Parosa. Tinanggal sa pwesto ang 11 opisyal ng Philippine National Police sa lalawigan ng Pangasinan, kabilang ng Provincial Director nito. Ayon kay PNP spokesperson, Police Brigadier General Randolph Tuanyo, dahil ito sa lapses o kapabayaan nang hindi maamoy ang operasyon ng weteng sa kanilang probinsya. Sinibak kabaka police official pakarang makalambat ang National Bureau of Investigation o NBI na 170 katao sa serye ng sariling operasyon mula Abril 13. Pinakamaraming nahuli ang NBI San Carlos City na may 49 na wetting financier at operators, 40 sa Rosales, kabilang isang dating konsel at dating municipal administrator, 34 na wetting personnel at operators sa bayan ng Calasiao, 31 sa Urdaneta, at 25 naman sa Manawag. Sa ngayon, dinala sa Personnel Holding Accounting Unit dito sa Camp Crame ang mga nirelieve na polis. Batay sa dokumentong hawak ng DZRH News, may ranggo itong 2 police captain, 3 police major, 5 police lieutenant colonel at pinakamataas na full colonel. Ako si Edniel Parosa, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pinagbabayad ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang LSA Tourist Transportation Corporation, ang kumpanyang may-ari ng nasunog na bus sa EDSA Ortigas Interchange noong Abril 24. Sa liham ni Public Works Secretary Vince Dizon, inatasan ng kumpanya na sagutin ang lahat ng gastos sa pagsasaayos at rehabilitasyon ng nasabing flyover upang maibalik ito sa maayos na kondisyon. Dagdag pa ng kalihim, dapat ding bayaran ng LS8 ang anumang karagdagang gastos na maaaring lumitaw matapos ang detalyadong structural evaluation, kabilang ang permanenteng remedial works na isasagawa sa infrastruktura. Layunin ng hakbang na matiyak ang kaligtasan ng mga motorista at agarang maibalik sa normal ang daloy ng trapiko sa naturang lugar. Samantala, tuloy-tuloy naman ang pagsasanay ng Amerika at ng Pilipinas sa isinasagawang balikatan exercises ngayong taon. Mas pinagtutuunan ng pansin dito ang paggamit ng air defense system laban sa mga drone warfare na nagiging banta na raw ngayon sa gyera. Mula sa Zambales, nagbabalik si Edniel Parosa. 2 weapon system ng Amerika ang ginamit at itinampok sa Integrated Air Defense Demonstration na isinagawa dito sa Antonio, Zambales, bahagi ng 41st iteration ng balikatan exercises. Patunayan ng hindi natitinag at tuloy na operasyon, hindi lamang na Armed Forces of the Philippines, kundi maging ng allied partners ito sa kabila o sa gitna ng tensyon sa gitnang silangan na may kakambal na problema sa supply at presyo ng mga produktong petrolyo. Sa drills na nasaksihan ng DZRH News, ipinamalas ng United States Marine Corps kanilang Marine Air Defense Integrated System o MADIS maging ang Avenger Surface-to-Air Missile System. Ginamit ang mga ito katuwang ang Spider Surface-to-Air Missile ng Philippine Air Force sa pagsimulate ng paglusob ng kaaway mula sa airspace ng West Philippine Sea patungo sa baybayin ng Luzon. Sa tulong ng 30 caliber at 50 caliber machine gun at ng Stinger missile ng MADIS, pinaputokan at pinabagsak ng magkakaalyadong tropa ang iba't ibang uri ng drone at unmanned aircraft na kunwari mga kalaban sa impapawid. Ayon kay Major Richmond Cayabyab, Fire Battery Commander ng Philippine Air Force, malaking tulong ang pagkasanay upang makita ang gap sa integration ng magkakakamping tropa.
Binigyan din naman AFP Public Affairs Chief Colonel Sergio Trinidad na napapanahon ng training sa modernong drone warfare na siya nang nagiging direksyon ng mga gera sa ngayon. We learn a lot from our allies. We determine our gaps on that, and when we come back home, we will address that gaps in order for us to perform well in our duty. Na-review natin, nakikita natin in the different wars that we have been conducting. These are modern threats, these are different strategies that we have to consider, and basically on this part, kaya makikita natin dyan yung mga drone operations and how to counter them. Sabi pa ni Trinidad, tagumpay ang aktibidad na hindi naman naapektuhan ng cost-saving initiatives ngayon nasa state of national energy emergency ang bansa, dulot pa rin ng gulo sa Middle East. Mura nang sinabi ng AFP na hindi rin naman nito naapektuhan ang commitment ng US sa taunang war games. Operations must continue, training exercises must continue, and what we try to comply with, especially with the instruction of the President, is yung mga ating administrative functions and operations lang ang naglimit tayo. But definitely, there's no cost in performing our mandate. Mula sa ika-41 Balikatan Exercises dito sa San Antonio, Zambales, ako si Edniel Parrosa, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating ulat panahon ngayong araw ng Huwebes, patuloy pa rin ang pag-iral ng easterlies o mainit at maalinsangang hangin mula dagat Pasipiko sa buong bansa. Inaasahan na magdadala rin ito ng kalat-kalat na pagulan sa ilang bahagi ng Mindanao. Dito naman sa Luzon at Visayas, magiging maaliwalas ang panahon, ngunit mag-ira o mag-ingat sa matinding init sa tanghali at hapon. Samantala, para naman sa heat index ngayong araw, asahan na aabot sa 42 degrees Celsius ang damang init dito sa Metro Manila, habang pinakamataas naman na maaring maramdamang init sa Sangli Point, Cavite City at Aborlan sa Palawan, na aabot naman ng 43 degrees Celsius. Usapang trivia naman tayo, pumasok na naman ang summer season, kaya't mas dama na ang init ng panahon at ngayon nagbabala na rin ang pag-asa sa posibleng pagpasok ng El Nino sa bansa. Pero bukod dito, may isa pang kinatatakutan ng mga eksperto na maranasan natin dahil sa epekto ng climate change. Alamin na this, ano nga ba ang Super El Nino? Ang Super El Nino ay isang matinding uri ng El Nino kung saan labis na umiinit ang tubig sa gitna at silangang bahagi ng Pacific Ocean nang higit sa normal nitong antas. Pag nasa normal na kondisyon kasi, ang trade winds ang nagtutulak ng malakas na hangin sa mainit na tubig dagat papuntang kanluran. Pero kapag humihina ang mga hangin na ito, naiipon at bumabalik sa silangang bahagi ang init na nagdudulot ng pagbabago sa panahon. Ang pag-init ng dagat ang nagbabago sa galaw ng mga ulap kung kaya't nagkakaroon ng extreme weather sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ilan sa mga posibleng epekto ng Super El Nino ay ang matinding init o heat waves, tagtuyot at pagbaba ng ani sa agrikultura, mas mataas na heat index at kawalan ng kuryente dahil sa mababang level ng dam. Sa Pilipinas, ang pinakamainit na naitalang Super El Nino ay noong 1997 hanggang 1998 kung saan umabot sa halos 70% ng bansa ang nakaranas na matinding tagtuyot. At ngayon, pinangangambahan na maulit ito dahil sa epekto pa rin ng tumitinding climate change sa mundo. Tandaan, mas makulay ang mundo kung alam mong hiwaga sa pag-ikot nito. Ako po si Rovic Manuel, nagpapaalalang sa kaalaman ay walang labis, magsariksik para siguradong alam na this. Aabot sa 7 katao ang nasawi sa Bengaluru City sa India matapos bumagsak ang isang halos 3 metrong taas na pader ng isang hospital complex dulot umano ng sama ng panahon. Yan at ang iba pang mga napapanahong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo sa Global Headlines Report ni James Galange. Balita mula sa India, patay ang 7 katao at 2 sugatan matapos bumagsak ang isang halos 3 metrong taas na pader na isang hospital complex sa Southern Indian City, Bengaluru. Kabilang sa mga nasawi ang isang bata, 4 na street vendor at 2 bystander kung saan isa sa kanila ay hindi pa natutukoy ang pagkakakilanlan. Ayon sa mga otoridad, isa sa mga tinitignang dahilan ang epekto ng sunod-sunod na pag-ulan sa lugar. Hindi naman malakas na hangin at pag-ulan ng yero na nagdulot ng pagbagsak na ilang mga puno at pagbaha. Samantala, balita naman mula sa Canada.
Nakatakda namang magsampa ng kaso ang pamilya ng mga biktima laban sa AI chatbot at ChatGPT matapos ang naganap na mass shooting noong Pebrero. Ito'y matapos akusahan ng kumpanya na alam na umano nito 8 buwan pa bago ang pag-atake ng suspect nang gamitin nitong nasabing platform at hindi binalaan ng mga otoridad. 7 violence-related cases ang isinampa ng mga pamilya sa San Francisco Federal Court at aabot sa halos $1 trillion ang magiging kabuuang danyos. Ngunit giit naman ng kumpanya, may mga safety features naman ng ChatGPT tulad ng pagtukoy sa distress, pag-uugnay sa mental health support at mas mahigpit na pagsusuri sa mga banta at paulit-ulit na paglabag. At sa iba pang balita, sa mundo pa rin ng teknolohiya, mas lala pang umuusbong ang paglaganap ng mga ito at ng artificial intelligence o AI. Ito'y matapos magpamangha ang humanoid robot na si Sophia nang kumanta sa isang AI-themed concert sa Hong Kong na may kasama pang live orchestra. Ayon kay Johnny Poon, arts conductor at dean ng creative ng HKBU, dahil dito ay mas nabibigyan palalo ng mas malalim na pag-unawa ang publiko sa kakayahan ng mga robot, kabilang na ang pag-angkop sa talino at pagiging malikhain ng tao. At yan naman nakalap nating balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galagi ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa gitna ng patuloy na krisis sa langis, patuloy rin ang pagtulong ng ilang mga taga-showbiz para mapagaan ang pasanin ng mga driver. Gaya ng aktres na si Heaven Peralejo at komedyanteng si Aura Briguela na nagkaloob ng libreng gasolina at grocery para sa mga tsuper. Naritong report ni Showbiz Angel. Tila talagang heaven sent o hulog ng langit ang aktres na si Heaven Peralejo para sa 150 jeepney drivers na kanyang pinagkalooban ng libreng gasolina. Ang pasada for a cause, inilunsad ng aktres sa tulong ng kanilang fans ni Marco Gallio na Marvin Royals. Ito'y sa gitna pa rin ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis at iba pang bilihin. Ang bawat super nakatanggap ng 500 pesos na halaga ng gasolina. Sa huli, nagpaabot ito ng pasalamat sa walang sawang pag-arangkada at paghahatid ng serbisyo sa kalsada ng mga tsuper. Samantala kung si Heaven libreng gasolina, ang komedyanteng si Aura Briguela na mahagi naman ng grocery packs para sa mga jeepney driver. Sa video na in-upload ni Aura, makikitang tulong-tulong sila ng kanyang mga kaibigan sa pagpapak ng ipamimigay. Nag-thank you rin ito sa lahat ng mga naging bahagi ng kanilang donation drive para maisakatuparan ang pagtulong. Magunita na bukod kina Heaven at Aura, kabilang din ang mga aktres na sina Kim Chu, Kailin Alcantara at TikTok star na si Archie Larga sa mga nagpaabot ng tulong sa mga driver na higit na apektado ng krisis sa langis. Abangan sa aming pagbabalik, kilalang magnanakaw sa Mariveles, Bataan, arestado sa buy-bust operations ng mga otoridad. Sa MBC TV Sports, UST Golden Tigresses tinalo ang Adamson Lady Falcons at sa Hoy bawal yan, pagtanggal sa empleyado ng walang sapat na dahilan. Bawal nga ba? Yan at marami pang iba sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, pasintabi ho sa mga nanananghalian, natagpuan ang nasusunog na bangkay ng isang lalaki sa bakanteng lote sa Pavio, Iloilo. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Umaapoy pa ng matagpuan ng isang residente ang bangkay sa bakanting lote sa barangay Ungka, Ulo, Pavia. Ayon sa residente na si Alan, magja-jogging sana ang kanyang kapatid nang madaanan nito ang nagliliyab na tila mga basura. Sa takot na kumalat ang apoy at magkaroon ng grass fire, tinawag siya ng kapatid at pinagtulungan nila na apulahin ang apoy. Pero napansin ni Alan ang hugis tao na nasusunog kaya tumawag siya sa kanilang barangay official na tumawag naman ng pulis. Nakumpirma ng Pavia Police
pulis na bangkay ng lalaki ang nasunog. Nakita naman malapit sa bangkay ang wallet na may lamang national ID, gayon din ang cellphone at power bank. Nakapangalan kay Frank Ruiz Barbasa at residente ng Roa City Capiz ang ID pero hindi pa madetermina ng pulisya kung siya rin ang sunog na bangkay. Isa sa ilalim sa DNA test ang bangkay ayon sa Pavia Police. Nagsasagawa na ng malalimang investigasyon ng pulisya upang malaman ang totoong nangyari sa bangkay. Mula sa Action Radio Iloilo, ito si Jocelyn Maque para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Natimbog ang isang kilalang magnanakaw makang masakote ito sa ikinasang drug by bus operation sa Barangay Lucanin, Maribeles, Bataan kagabi. Sa ulat ng Maribeles PNP, kumagat sa kanilang pain na sospek matapos pagbentahan nito ang isang pulis na nagpanggap na bayar ng droga. Nang i-body search ito, nakumpiskan pa ito ng isa pang pakete ng shabu. Nabawi din dito ang ginamit na buy-bus money at cellphone na gamit sa transaksyon sa droga. Sinabi ng suspect sa Barangay Kabkabin sa Maribeles, umano siya kumukuha ng ibinebentang droga sa kanyang mga parokyano. Kaya umano siya nagbebenta para sa kanyang pamilya na may 8 siyang maliliit na sunod-sunod na anak. Ayon sa Barangay Kagawad sa lugar, putok umano ang illegal na pagbebenta ng droga ng suspect sa kanilang barangay at kilala rin itong isang magnanakaw. Inamin din ng suspect na ilang beses na rin umano siyang nahuhuli sa illegal na droga. Ang suspect ay nakakulong ngayon sa Maribeles Municipal Police Station Detention Facility at naharap ito ngayon sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Para sa MBC TV Network News, RH37, Danny Kumilang, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kinumpirma ng Police Regional Office 7 ang pagkakasangkot ng 2 aktibong pulis sa operasyon sa Opol, Misamis Oriental noong Abril 28 kung saan nasamsam ang tinatayang 290,000 na nagan ng mineral ores. Sa pahayag kahapon, sinabi ni PRO Davao Regional Director Police Brigadier General Leon Victor Rosete na seryosong tinutukan ng kanilang tanggapan ang insidente at binigyan diin na hindi dapat inabuso ang kapangyarihan ng mga alagad na batas. Bagamat nakakadismaya ang pagkakadawit ng mga pulis, nagsisilbi itong paalala na ang uniforme ay hindi proteksyon para sa iligal na gawain. Dagdag pa niya, patuloy ang pakipagtulungan ng PRO Davao sa mga investigador upang makalap ang lahat ng ebidensya at matiyak ang patas sa paghawak sa kaso. Ang 2 sangkot ay kinabibilangan ng isang Police Senior Master Sergeant at isang Police Staff Sergeant na kapwa nakatalaga sa Moncayo Municipal Police Station. Para sa MBC TV Network News, ito si June Suter, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Inaresto ng Dagupan City Police ang isang 48 anyos na lalaki may asawa residente ng Barangay Quintong, San Carlos City, Pangasinan matapos itong maaktuhang nagbebenta sa mga maliliit na tindahan ng mga peking sigarilyo. Batay sa ulat ni Dagupan City Police Director Colonel Arnold Solomon, pasado 1:00 ng hapon kahapon nasita ng kanyang mga tauhan sa Barangay Carael sa syudad ang suspect na wala ito maipakitang resibo ng kanyang panindang smuggled cigarettes at nakita rin na walang mandatory BIR tax stamp at Department of Health traffic warning sign. Kaya kinumpiska ang 25 rims ng peking sigarilyo na dala nito na nakalagay sa 2 backpack na nagkakahalaga ng 20,000 piso. Sa ngayon nasa kustodiya ng Dagupan City Police Station ang akusado, ganun din ang gamit niyang motorsiklo at naharap ito sa kaukulang asunto. Mula sa Action Radio Pangasinan para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Pajardo, Aristertit, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sumangguni kay MP Attorney Nagibs Narimbo ang isang grupo ng mga dating kasamahan sa UBJP kaugnay sa di manoy pagtanggal sa kanila bilang mga miyembro ng United Bangsamoro Justice Party o UBJP Cotabato City Chapter. Ang grupong tinatawag na 7 Organs ay nakumpirmang tinanggal sa listahan bilang mga original members ng UBJP batay sa kanilang mga salaysay. Ang grupo ay kabahagi sa mga kumilos noong bago pa lamang itinatag ang UBJP sa Cotabato City noong 2018 na pinangunahan noon ni Commander Gordon. Sa pagbabalik tanaw ni Bangsamoro Federalist Party spokesperson and Cotabato City President Chapter MP Attorney Nagibs Narimbo, noong 2018, inutusan umano sila ni Abdul Rauf Sami Gambar Makakwa na ngayon BARM Chief Minister na bumuo ng grupo para makatulong sa malawakang kampanya ng BUL noon sa lungsod ng Cotabato.
Ayon kay Narimbo, sa kabila umano ng mga challenges at weaknesses ang grupo noon, hindi naging solusyon para sa kanila ang magtanggal ng mga miyembro o palitan ang 7 organs. Sa halip ay nagpasya umano silang manatili, dagdagan at palakasin ito na sa bandang huli ay naging epektibo at kapaki-pakinabang. Inasahan namang tatanggapin bilang mga bagong kasapi ng BFP Cotabato City Chapter ang mga bumubuo ng 7 organs matapos ang kanilang pulong sa lungsod ng Cotabato. Mula sa Central Mindanao, RH19, June Di Makutak, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pinagbabawal ang hindi makatuwiran na pagtatanggal sa trabaho ng isang empleyado ng kanilang employer o kumpanya. Halimbawa nito ang hindi pagdaan sa tamang proseso o hindi pagbigay alam sa empleyado ng kanilang pagkakamali kung bakit sila tinanggal sa trabaho. Ano-ano nga ba ang uri ng illegal dismissal ayon sa ating labor code? Panoorin yan sa report ni Dustin Bayog. Ang hindi makatwiran na pagtanggal sa trabaho ay sarisay na adlangan ng umiral na Labor Code of the Philippines para sa mamanggagawa ng bansa. Ito ay sang-ayon sa Article 279 ng Labor Code na dating Article 294 na tinatawag na Security of Tenure. Ipinagbabawal dito ang pagtanggal sa empleyado na walang pinatutunayang just cause o authorized cause for termination mula sa kanilang mga employer. Sa ilalim ng just cause, dapat mapatunay ng employer na sapat ang dahilan upang matanggal sa trabaho ang isang empleyado base sinasahad sa Article 282 ng Labor Code. Gaya na lamang ng hindi tamang pag-uugali o hindi pagsunod sa maalintuntunin, pagpabaya sa kanyang trabaho, pagkasira ng tiwala, paggawa ng krimen laban sa employer at katrabaho kabilang ang kanilang pamilya at iba pang mga kaparehong dahilan. Samantalang authorized causes naman ang hindi dahil sa nagawa ng empleyado, kung hindi, ito ay kinakailangan gawin ng isang kumpanya. Halimbawa nito ang pagbabawas ng gastos sa kumpanya, redundancy, pag-install ng labor-saving devices, pagtigil sa operasyon o sakitan na naayon sa sitwasyon. Kaugnay nito ay kailangan pairalin pa rin ang twin notice rule kung saan kailangan ipaalam muna sa empleyado ang notice of termination bago ito formal na tanggalin. Kung mapatutunay naman na isang illegal dismissal ang ginawa ng isang employer, ay may karapatan ng biktima sa reinstatement o pagbalik sa trabaho, back wages sa sahod sa panahong illegal itong tinanggal at damages o danyos. At para naman sa mga nakararanas nito, ay maring dumulog sa mga regional offices ng Department of Labor and Employment o DOLE upang may supormal ang inyong reklamo. Kaya kung mayroon pa kayo nakikita pinagbabawal na akto o mayroon kayo reklamo, itagyo kami sa DZRH. Hoy, bawal yan! Sa mundo ng volleyball, na sweep ng UST Golden Tigresses ang Adamson Lady Falcons sa UAAP Season 88 Women's Volleyball Step Ladder Semifinals. Ang mga detalye sa report ni Matchpoint, Mili Borja. Nakabawi ang University of Santo Tomas matapos tuluyang matalo ang Adamson University sa pamamagitan ng dominant sweep victory sa UAAP Season 88 Women's Volleyball Step Ladder noong Miyerkules sa Smart Araneta Coliseum. Matapos mabigo sa kanilang dalawang pagharap sa elimination round, ipinakita ng Golden Tigresses ang mas agresibong laro upang tuluyang patalsikin ng Lady Falcons at manatiling buhay sa torneo. Ayon kay head coach Shaq de los Santos, ginamit ng kupunan bilang motibasyon ang kanilang pagkatalo sa eliminations, bagay na naging susi sa kanilang paghahanda at execution sa do-or-die match. Susunod na haharapin ng UST ang National University sa Sabado, kung saan ang magwawagi ay uusad sa best of 3 finals laban sa unbeaten na De La Salle University. Pinangunahan ni Angge Poyos ang Tigresses sa kanyang 17 points, kasama ang 8 digs at 7 receptions, kabilang ang crucial hit na nagselyo ng panalo. Sa kabilang banda, nagtapos ang kampanya ni Shaina Nitura at ng Adamson matapos ang kanilang pagbabalik sa Final Four. Nagtala si Nitura ng 13 points, 11 receptions, at 7 digs sa kanilang huling laro. At siya ng mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Matapos ang ilang buwang espekulasyon, tuluyan ng hinard launch ng aktres na si Kyla Estrada ang rumored boyfriend nito na si Daniel Padilla. Ang mga post na pinag-usapan ng netizens sa report ni Showbiz Angel.
#Kainiel. Usap-usapan pa rin sa social media ang Instagram story ng aktres na si Kyla Estrada na tila kumpirmasyon na nga sa kanilang relasyon ni Daniel Padilla. Kuha ito sa nagdaang 31st birthday party ng aktor at may background music na Everything Hallelujah ni Justin Bieber. May isa ring kuhang video kung saan very sweet ang dalawa. Sa mga naglabasang post, tila tumapos na ito sa ilang buwang espekulasyon tungkol sa tunay na estado ng kanilang relasyon. Say nga ng netizens, hard launch. Kasunod naman yan ay muling nag-viral online ang lumang tweet ni Kyla taong 2012 kung saan nilinaw nitong hindi raw siya related at hindi niya personal nakakilala noong mga panahong iyon si Daniel Padilla. Samantala, sa isa namang panayam ng ina ni Kyla na si Janice de Belen sa vlog ni Julius Babaw, inihayag nitong mas pinipili niyang huwag manghimasok pagdating sa relasyon ng mga anak. Mga gunita na unang nagkatrabaho sina Kyla at DJ sa seryeng Incognito last year. Si Kyla ay dating na-link sa former Pinoy Big Brother housemate na si Brett Jackson, habang taong 2023 naman ang maghiwalay si Daniel at Catherine Bernardo matapos ang 11 taong relasyon. At yan po mga balitang aming nakalap ngayong araw ng Huwebes. Ito po si Yuel Reyes. At ako naman po si Karen Oyong. Magkita-kita tayong muli bukas. Araw na po yan ng Biyerkules o Biyernes para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Mayo 1 na bukas. Ayaw nga no, holiday. Regular holiday. Regular Double pay holiday. sa mga manggagawa. Yes, pero may mga dapat asahan natin may mga kilos protesta sa ilang mga lugar dito sa Metro Manila at sa mga malalaking lungsod sa Luzon, Visayas at Mindanao. Hatid pa rin ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.